Hello, hello! Isang magandang araw na naman para sa ating lahat. Narito na naman tayong muli para sa pinibagong paksang ating tatalakayin para tayo ay matuto ng mga bagong kaalaman. Naritong muli ang inyong lingkod, Teacher Onyx, ang inyong guro sa Filipino. Ngayong araw ay aalamin natin ang kahulugan ng wika, dalubwika at polyglot at ang nakapaloob sa DepEd Order No. 34 Series of 2013 at ang Ortografiyang Pambansa edisyon ng 2014. Ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng wika. So ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog o kaya ay mga pasulat na letra na iuugnay natin sa mga kahulugang nais nating ipabatid sa ibang tao. So sa ibang salita, ang wika ay siyang ginagamit natin para maipahayag o mapabot yung ating mensaheng gustong iparating sa ibang tao. So narito ang iba pang kahulugan ng wika ayon sa mga dalubwika. Una, ayon kay Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagtalastasan ng mga taong nasa iisang kultura. So halimbawa nito, ang wika ay sinasalitang tunog o binubuo ng mga tunog. So gayunman, hindi lahat ng tunog ay makabuluhan o may hatid na makabuluhang kahulugan. Hindi lahat ng tunog ay itinuturing na wika. Ang lahat ng wika ng tao ay nagsisimula sa tunog. Mga tunog ito na mula sa kalikasan at mula mismo sa tunog na likha ng pagbigkas ng tao. So pangalawa, ayon kay Finiciaro, ang wika ay isang sistemang arbitraryo ng simbolong pasalita na nagbibigay pahintulot sa mga taong may kultura o ng mga taong natutunan ang ganoong kultura upang makipagtalastasan o di kaya'y makipag-ugnayan. Narito yung halimbawa. Ang simbolo ay binubuo ng mga biswal na larawan, guhit o hugis na kumakatawan sa isa o maraming kahulugan. Halimbawa nito, ang simbolo ng cross, araw, ahas, elemento ng kalikasan, kagaya ng lupa, tubig, apoy, at hangin. At marami pang iba na sumasalamin sa universal at iba't ibang kahulugan mula sa sinaunang sibilisasyon hanggang ngayon. So, nangangahulugan lamang na ang tanging layunin kung bakit may wika ay upang magamit ito sa pagkikipagtalastasan. Kasunod naman ay ayon kay Sturtevant, ang wika ay isang sistema ng mga simbolong arbitraryo ng mga tunog para sa komunikasyong pantao. Kaya halimbawa, lumutang ang konsepyong ponocentrismo na nangangahulugang una ang bigkas bago ang sulat. So ibig sabihin nito nakasandig sa sistema ng mga tunog ang pundasyon ng anumang wika ng tao. Ayon naman kay Brown, ang wika ay masasabing sistematiko. So set ng mga simbolikong arbitraryo, pasalita, nagaganap sa isang kulturang pantao at natatamo ng lahat ng tao. Halimbawa, ang mga ponemang sinasalitang tunog ay pinili sa pamamaraang napagkasunduan ng mga taong gumagamit ng wika o batay sa kapasyahan sang-ayon sa preferensya ng grupo ng tao o parang yung kanilang napagkasunduan na gamitin sa isang lugar. So ayon naman kay Webster, ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at naiintindihan ng isang maituturing na komunidad. Halimbawa, nalikha ang wika upang magkaunawaan ang mga tao. Natural lamang na ang mga Hapon ay hindi daging nakakaunawa ng Filipino sapagkat malaki ang kaibahan ng kanilang ginagamit na salita sa mga Pilipino. So yan yung mga pagpapakahulugan natin tungkol sa wika. Sa puntong ito ay aalamin naman natin kung gaano nga ba kahalaga ang ating wika. So unang, kahalagahan ng wika sa ating bansa. Ano nga ba or gaano nga ba kahalaga yung wika sa ating bansa? So una, ginagamit ang wika sa malayang pagpapahayag kagaya ng pagsisiwalat ng katiwalian at pagbuo ng isang aksyon para sa nagsasangang suliranin. So sinasabi dito na nagagamit natin or yung wika ang naging dahilan kung bakit
agad nating na ipapahayag yung ating mga saloobin kung ano yung napapansin nating katiwalian sa ating gobyerno. Agad nating nasasabi kung ano ang ating mga opinyon tungkol sa mga isyu ng ating bayan na maaari nating bigyan ng aksyon o mga solusyon. So pangalawa, ginagamit sa pagpapatupad ng maraming proyekto at nagiging susi sa ikakaunlad ng ekonomiya. So sinasabi dito na malaki ang tulong ng ating wika sa komersyo at sa ating kalakalan na siyang nagiging dahilan sa kaunlaran ng ating bansa. Kasunod, ang kahalagahan ng wika sa mga mamamayan. So narito, ang wika ang nagsisilbing tulay sa bawat Pilipino upang magkakaunawaan. So ito yung pinakamahalaga or pinakaambag ng wika sa mga mamamayan. So dahil sa wika ay nagkakaunawaan ang bawat isa. So kasi agad nating naipapahayag yung ating saloobin or gusto nating sabihin sa ating mga kakilala, sa ating kapitbahay o kahit sinong tao. So agad nating nasasabi ang ating mga opinion o ideya kasi ginagamit natin ang wika. At kasunod, ang kahalagahan ng wika sa pagtuturo sa paaralan. So una, nagiging tulay sa pagtuklas ng bagong kaalaman. So sa pagtuklas ng bagong kaalaman ay ginagamit natin yung wika. So gaya ng ginagawa natin ngayon. So sa aking pagsasalita, pagbabahagi ko ng mga kaalaman sa inyo ay ginagamit ko yung wika para tayo ay makatuklas ng mga bagong kaalaman. Kasunod, mahalaga ang wika sa pagpapalaganap ng sining. So sa paaralan ay pinapalaganap natin yung iba't ibang sining na kasi nga di ba nga nagtuturo tayo ng iba't ibang sining at napapalaganap natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo ng iba't ibang akdang pampanitikan. At sa paggamit ng iba't ibang sa akdang pampanitikan iyan ay wika yung ginagamit. Ngayon ay aalamin naman natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalubwika at polyglot. So una, aalamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng dalubwika. So yung dalubwika ay siya yung taong dalubhasa sa wika at nagsasagawa ng maagham na pag-aaral ng wika. So masinsinan niyang pinag-aralan ang isang wika. So sila ay nagtataglay ng di pangkaraniwang kaalaman sa pagsusuri ng wika at hindi kinakailangan na ang isang dalubwika ay may maraming alam ng wika. So kahit pa man isa o dalawang wika lang ang kanyang alam, basta sa wikang iyon ay marunong siya sa maaring sa kayarian at istruktura ng wika. Malalim at malawak yung kanyang kaalaman tungkol sa wika, kagaya ng yung mga pag-aaral tungkol sa wika, kagaya ng ponolohiya, morpolohiya, yung semantika, syntax at iba pa. So basta may malaliman at malawak na kaalaman ang isang dalubwika tungkol sa wika. Tapos yung polyglot naman ay sila yung taong marunong magsalita ng maraming wika. So marami siyang alam na wika pero hindi niya kayang suriin at hindi siya dalubhasa sa mga wikang ito. So dito naman sa polyglot ay sila yung mga taong may maraming alam. Okay? May maraming alam na wika. Alam niya kung paano ito gagamitin. Yung mga wikang alam niya. Pero hindi siya gaanong eksperto tungkol sa kayarian at istruktura ng isang wika. Basta alam lamang niyang gamitin ang mga wikang iyon. Basta marami siyang alam na wika. Yan yung sa polyglot. Ngayon ay aalamin natin kung paano nga ba nagiging dalubwika at polyglot ang isang guro sa loob ng klaseng kanyang tinuturuan. Kasi, di ba nga, kung mapapansin natin sa ating pagtuturo ay gumagamit tayo ng wika. So, nagiging dalubwika tayo lalong-lalo na sa mga guro sa Filipino, yung mga Filipino majors na nagtuturo ng wikang Filipino, 'di ba nga nagiging expert tayo sa wikang Filipino kasi pinag-aralan natin ito. So, inalam natin yung kayarian at struktura ng wika, masinsinang pinag-aralan natin
yung wikang ito. So, maaaring maging dalubwika tayo sa wikang Filipino kasi pinag-aralan natin ito. Meron tayong malawak at malalimang kaalaman tungkol sa wikang Filipino. Tapos, nagiging polyglot din tayo sa ating pagtuturo kasi hindi lamang purong Filipino ang ating ginagamit na wika sa ating pagtuturo. Maaaring gagamit din tayo ng unang wikang na iintindihan or unang wika na ginagamit ng mga mag-aaral, kagaya ng wikang Cebuano. So maaaring sa pagtuturo natin, maaaring gagamit din tayo ng unang wika ng mga mag-aaral para mas madaling maiintindihan nila yung paksang tinalakay natin. Kasi nga, base sa pag-aaral, yung unang wika ay siyang pundasyon ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Kaya kung gagamitin natin ito, ay mas makabuluhan yung pagkatuto ng mga mag-aaral. At sa ating pagtuturo ay maaaring gagamit din tayo ng wikang Ingles. Kaya sa ating pagtuturo ay maraming wika ang yung ating gagamitin. Kaya maaari rin tayo magiging polyglot sa loob ng klase sa ating pagtuturo. So yan yung paano nga ba kung paano nga ba nagiging dalubika at polyglot ang isang guro sa kanyang pagtuturo. Sa puntong ito ay aalamin naman natin kung ano ang nakapaloob sa DepEd Order No. 34 Series of 2013 o Ortografiyang Pambansa. So, ang nakapaloob sa DepEd Order na ito ay ang mga sumusunod. Ito ay tungkol sa Ortografiyang Pambansa. Una, mga grafema. Pangalawa, mga pantig at palapantigan. Pangatlo, pagbabaybay na pasalita. Pang-apat, pagbabaybay na pasulat. Panglima, kasong kambal-patinig. Pang-anim, kambal-patinig at tigrapong SK, ST, SH, at KT. Pang-pito, palitang E, I, at OU. Tapos pang-walo, pagpapalit ng D tungo sa R. Pang-siyam, kailan maigsing nang or NG at kailan mahabang nang or NANG. Tapos, pang-sampo, pagbabalik sa mga tuldik at pang-11, mga wastong gamit ng gitling. So, ito yung mga tuntuning ito ang nakapaloob sa Ortografiyang Pambansa. So, una, aalamin natin yung mga grafema. So, ang mga grafema ay isang set o pangkat ng mga bahagi sa isang sistema ng pagsulat. So, sa grafema, meron tayong titik at dititik. So, sa titik, sagisag sa isang tunog sa pagsasalita. So, binubuo ng patinig at katinig yung titik natin. So, ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. So, meron tayong limang patinig at 23 katinig. Sa dititik naman, binubuo ng mga tuldik at mga bantas. So, ang mga tuldik ay yung pahilis, yung paiwa, pakopya, at ang mga bantas naman ay tuldok, kuwit, pananong, padamdam, gitling, at marami pang iba. So, narito naman ang tuntunin tungkol sa pantig at palapantigan. So, yung pantig ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig at o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. So, narito yung mga kayarian ng pantig, tapos yung mga halimbawa nito. Una ay P or patinig. Kagaya ng halimbawa, yung A. So, yung mga natin, yung mga patinig natin ay isang pantig na siya. Okay, kasunod na kayarian ay KP o katinig-patinig. Halimbawa, yung B, mayroong B at I. So, yung B ang katinig at I yung patinig. So, yan yung pangalawang kayarian. Tapos, meron din tayong PK or patinig-katinig. Kagaya ng O. Yung O na patinig at K na katinig. Tapos, KPK or katinig, patinig, katinig. Halimbawa, yung pantig na pat. Halimbawang pat. Yung P ay yung katinig, A na patinig, tapos T na katinig. Okay. Kasunod ay kayariang KKP. Yung katinig, katinig, patinig. Halimbawa, yung pantig na pla.
Yung P ay katinig, tapos L na katinig, at A na patinig. Tapos, PKK or patinig, katinig, katinig. Halimbawa, yung arm. A ay ang patinig, R na katinig, at M na katinig. Tapos, meron din tayong KPKK or katinig, patinig, katinig, katinig. Halimbawa natin ay yung salitang dorm. Isang pantig na siya. Mayroong K na D na katinig, O na patinig, R na katinig, at M na katinig. Tapos KK, PK, katinig, katinig, patinig, katinig. Yung halimbawang pantig natin ay yung pantig na plan. Okay, meron tayong P na katinig, L na katinig, P na patinig, at N na katinig. Meron din tayong KK, PK, or katinig, katinig, patinig, katinig, katinig. Yung halimbawa natin ay yung chart. Pantig na chart. Isang pantig na siya. T na katinig, S na katinig, A, patinig, R na katinig, at T na katinig. Tapos panghuli, meron tayong KK, P, KKK. Katinig, katinig, patinig, tapos tatlong katinig na magkakasunod. Halimbawa natin, yung shorts. Yung shorts. S na katinig, H na katinig, O na patinig, tapos R na katinig, T na katinig, at S na katinig. So, yan yung mga kayarian natin ng pantig. Tapos, narito naman yung paano natin papantigin yung isang salita. So, una, kapag magkasunod na dalawa o mahigit pang patinig sa posisyong panguna, panggitna, o pandulo, ito ay inihihiwalay na pantig. Gaya ng halimbawa natin, yung salitang aakyat. Sa pagpapantig natin, ay magiging yung sa posisyong panguna, yan yung patinig na sa posisyong panguna, sa unahan, yung isang pantig na siya. Tapos yung tapos yan. Aakyat. Tapos naman, sa kasunod halimbawa, yung totoo. Yung patinig na sa posisyong pandulo, yung O, ay na siya, isang pantig na rin siya. Ng totoo. Yung O sa yung patinig sa posisyong pandulo ay siya, isang pantig na siya. Pangalawa, kapag ang magkasunod na katinig sa loob ng salita, ang una ay isinasama sa sinundang patinig at ang ikalawa ay isinasama sa kasunod na patinig. So halimbawa natin ay ang salitang aklat. So sabi dito, kapag daw sa salita ay magkasunod yung dalawang katinig, kagaya halimbawa natin yung K at L. So dalawang katinig na magkasunod sa isang salita. So yung gagawin natin sa pagpapantig ng salitang ito, yung unang katinig ay isasama natin sa sinundang patinig nito, yung A. Kaya magiging ak. Yan yun ang isang pantig, ak. Tapos yung pangalawang katinig ay isasama sa sinundang patinig nito, yung A naman, yung A. Kaya magiging ak tapos lat, yung pangalawang pantig, yung aklat. Kagaya sa espesyal. Okay, espesyal. Yung dalawang katinig na magkasunod ay S tapos P. So yung S ay isasama natin sa E, yung unang patinig or sinundang patinig nito. Tapos yung P ay isasama natin sa kasunod na patinig nito, yung E. Kaya magiging espesyal. Okay, yan yung pagpapantig natin. Tapos pangatlo, kapag may tatlong magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay sumasama sa patinig na sinundang pantig at ang ikatlo ay napupunta sa kasunod na pantig. So halimbawa natin, yung salitang eksperto. Okay, yung salitang eksperto. Meron tayo ditong tatlong magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita. Yung K, S, at P. So, yan yung tatlong katinig na magkakasunod. So, yung gagawin natin ay yung dalawang
or yung dalawang katinig ay isasama natin sa sinundan or sa unang patinig nito, yung E. Kaya, yung unang pantig natin ay X. Okay? Tapos yung pangatlong katinig ay isasama natin sa kasunod na patinig nito. Kaya magiging X per to. Okay. Kagaya sa salitang inspirasyon, meron din tayong tatlong katinig na magkakasunod, yung N, S, at P. So yung dalawang katinig ay isasama natin sa sinundang patinig nito, yung I. Kaya magiging ins, tapos yung P, yung pangatlong katinig ay isasama natin sa kasunod na patinig nito, yung I. Kaya magiging inspirasyon. Okay. Kasunod ay kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig ay M o N at ang kasunod ay alinman sa BL, BR, DR, PL at TR, ang unang katinig maging M or N man ay isinasama sa unang patinig at ang sumunod na dalawang katinig ay napupunta sa kasunod na patinig. So iba ito sa tuntunin kanina. 'Di ba nga, yung kanina kapag magkakasunod yung tatlong katinig, ay yung dalawa ay isasama sa unang patinig, tapos yung pangatlo ay isasama sa kasunod na patinig nito. Pero iba sa sitwasyong ito. So kasi kapag yung mayroong tatlong katinig na magkakasunod pero may M or N ba, tapos sinundan ng BL or BR or DR ba kaya, ay ang gagawin natin dito, yung M or N ay isasama natin sa unang patinig. Yung sinundang patinig nito. Kagaya yung halimbawa natin, yung silindro. Magkakasunod yung tatlong katinig natin, yung N, D, at R. So yung gagawin daw dito, yung N ay isasama natin sa sinundang patinig nito, yung I. Kaya magiging silin. Isasama siya sa pantig na len, sa silin. Tapos, yung DR ay isasama natin sa kasunod na patinig nito. So, magiging isang pantig na siya sa kasunod. Kaya magiging silindro. Okay, kagaya naman sa salitang templo, magkakasunod yung tatlong katinig na M, P, at L. Pero sabi sa tuntunan ito, yung M ay isasama natin sa sinundang patinig nito na E. Tapos yung PL ay isasama natin sa kasunod na patinig nito na O. Kaya magiging tem, tapos plo. Templo. Okay. Panglima, kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, isinasama ang unang dalawang katinig sa sinusundang patinig at isinasama ang huling dalawang katinig sa kasunod na pantig. So dito naman, meron na tayong apat na katinig na magkakasunod sa isang salita. So halimbawa, sa salitang eksplosibo, meron tayong apat na magkakasunod na katinig. Yung K, S, P, at L. So yung gagawin dito ay yung unang dalawang katinig ay isasama natin sa nauna or sinundang patinig nito na E. Kaya maging X. Kaya yan yung unang pantig. Tapos yung dalawa naman, yung pangatlo at pang-apat na katinig ay isasama natin sa kasunod na patinig nito. Kasunod na pantig na naman siya. So, magiging explosibo. Okay. Kagaya sa sa salitang transplant, apat na katinig magkakasunod. Yung N, S, P, at L. So, yung gagawin dito, yung unang dalawang katinig ay isasama sa sinundang patinig nito or sa sinundang pantig nito, yung trans, tapos yung PL ay isasama naman sa kasunod na pantig. Kaya transplant. Okay. Yan yung tuntunin natin sa pagpapantig ng mga salita. Ngayon ay aalamin naman natin kung paano nga ba babaybayin ang mga salita sa Filipino. So una, pagbabaybay na pasalita.
So, isa-isang binibigkas sa maayos na pagkakasunod ang mga letrang bumubuo sa isang salita. Pantig, acronym, daglat, initials, simbolong pag-agham, at iba pa. So, sa pagbabaybay na pasalitang paraan, ay binibigkas natin yung letra mismo sa kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga letra. Halimbawa, yung sa pantig. Yung pantig na to, sa pagsulat na to, sa pagbigkas natin or pagbabaybay natin sa pagbigkas na paraan ay sasabihin natin na T-O. Okay. Tapos, kasunod na pantig, yung pag. Sa pagbigkas natin, sa pagbaybay natin sa pagbigkas na paraan o pasalitang paraan, isasabihin natin na P-A-G. Okay. Tapos yung con ay K-O-N. Tapos yung trans ay T-R-A-N-S. Okay, yan yung pagbabaybay na pasalita sa mga pantig. Tapos ay sa salita. Yung salitang bayan ay yung kung babaybayin natin ito sa pasalitang paraan, ito yung ating gagawin. Sasabihin natin na B-A-Y-A-N. Tapos yung salitang plano ay P-L-I-N-O. Tapos yung Fajardo, sasabihin natin na capital F, A, J-A-R-D-O. Tapos yung wala na tong trans. Kamali lang yan. Okay. Kasunod ay acronym. Sa acronym naman, kagaya ng Meralco, sa pagbigkas na pagbabaybay natin, ay sasabihin natin na M, E, R, A, L, C, O. Tapos yung EDSA ay E, D, S, A. Tapos yung pag-ibig ay P, A, G, Gitling, I, B, I-G. Okay. Tapos sa naman, sa daglat, gaya ng BB, na ibig sabihin na binibini. Sa pagbigkas natin, ay sasabihin natin na capital B, B tuldok. Okay. Tapos yung Ginoo naman, ay capital G, tuldok. At yung doktor, na DR, ay capital D, R, tuldok. Sa naman, sa mga samahan o institusyon, kagaya ng KWF o Komisyon sa Wikang Filipino, sasabihin natin na KWF. Tapos yung KKK naman ay KKK. Okay, tapos yung CTU, Cebu Technological University, so sasabihin natin na CTU. Okay. So, sa naman, sa pagbaybay na pasulat, narito yung tuntunin. So, sa pangkalahatan, natutupad pa rin ang payak na tuntunin kung ano ang bigkas siyang sulat sa pagbaybay na pasulat. Narito naman ang kasong Kambal-Patinig. So, kailangan tingnan sa kasaysayan ng kaso ng Kambal-Patinig. Noon pa, mahahalata na ang dalawang tradisyon na pagsulat sa tunog ng Kambal-Patinig, gaya sa salitang buwaya. Ang unang Kambal-Patinig na UA ay siningitan ng malapatinig na W at nagiging dalawang pantig. Samantala, sa ikalawang Kambal-Patinig na IA, tinapyas ang unang patinig na I at pinalitan ng malapatinig na Y. So, ang problema, kailan mananatili ang Kambal-Patinig kahit padulasin sa isiningit na W o Y at kailan tinatanggal ang unang patinig at pinapalitan ng W o Y. So, sa kaso ng buwaya, lumilitaw na isang tradisyonal na pagsulat sa Kambal-Patinig ang pagpapanatili nito at pagtuturing na dalawang pantig kapag lumitaw sa unang pantig sa ikalawang salita, gaya sa buwan, tuwing, tiyan, siya, biyak, kahit na isinusulat din ang mga ito noon na buwan, tuwing, tiyan,
siya, biyak. So kapag naganap ang kabalpatinig sa ikalawa o iba pang pantig ng salita, ang unang patinig ay inaalis at pinapalitan ng W at Y, kagaya na nangyari sa salitang silya, tilapia, sawa, pinawa. Kaysa pangkalahatan, nawawala ang unang patinig sa kabalpatinig na I, tapos dinadagdagan ng A, E, or O, tapos U plus A, E, or I kapag sinisingitan ng W at Y sa pagsulat. Ang ibig sabihin, napapalitan ng Y ang orihinal na I at ang W ang orihinal na U sa diptongo. Ganito ang nagaganap sa akasya, tiniente, at benepisyo. So, maaring ipaliwanag ang pangyari na I at U ay inuring mga patinig na mahina kung ikukumpara sa patinig na A, E, O na inuring mga patinig na malakas. Sa gayon na nalalaho ang tunog ng I at U kapag napalitan ang tunog na Y at W. Pansinin pa, nagiging isang nagsasariling pantig ang kabalpatinig na napalitan ng Y at W ang unang patinig. Pero yung tutuning yan ay mayroong kataliwasan. So una, kapag ang kabalpatinig ay sumusunod sa katinig sa unang pantig ng salita, kagaya ng tiya, piano, piyesa. So pansinin natin na nahahati sa dalawang pantig ang kabalpatinig at nasa ikalawang pantig ang diin ng tuldig. Okay, ng piyesa, piano, yung ya, tiya. Okay, na siya, nasa ikalawang pantig ng tuldig. Or yung diin. Mabilis ang bigkas mula sa una tungo sa ikalawang pantig, ngunit tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, dalawa ang patinig kaya nangangailangan ng dalawang pantig. Ganito rin naman ang tradisyonal na baybay noon na ng katutubong diptongo gaya ng siya, niya, tuwing, at buwan. Kung nais isulat ng bigkas nang wala ang unang patinig, kailangang katawanin ang nawalang patinig ng simbolikong kutlit. So, kambal patinig at digrapong SK, ST, SH, at KT. So, pasok ng SK, ST sa abakadang Tagalog noon, hindi pinatutunog ang ikalawang katinig sa mga binanggit na mga kambal katinig. Kaya des noon ang desk at contest ang contest. Yan yung nangyari noon. Sa mga ginanap na forum mula 2005 hanggang 2013, pinagtibay ang pangyayari na pinatutunog sa Filipino ang SK at ST. Sa gayon, maaari nang baybayin ang desk at disk na desk at disk. Pwede na siya. Hindi kagaya noon na lang siya na desk at contest. Hindi binibigkas yun. Pero sa ngayon, pwede na bigkasin yung SK at ST. Desk, contest. So samantala, tinanggap na sa Filipino ang anyong test, contest, fest, post, artist. So walang KT. Gayon hindi tinanggap ang KT or CT dahil hindi di umano pinatutunog ang T sa tabi ng K sa loob ng isang pantig. Sa gayon, aspect ang aspect kasi hindi pinapatunog yung KT. Yung sa aspect sana sa English ay sa Filipino aspect lang siya. Yung correct ang correct, tapos maaring subject ang subject. So hindi pinapatunog sa Filipino yung KT. Ano lang siya, kaya ng aspect, correct, subject. So, ilan pa sa mga halimbawa? Yung abstract, di ba? Sa English ay abstract. So, sa ano lang siya, sa Filipino, abstract. Yung addict, connect, contract.
Okay. Tapos digrapong CH at SH. Ang digrapo ay kambal katinig na binibigkas ng may isang tunog gaya ng cheese. Cheese yan. Check, chopstick, at ng SH na shooting, shampoo, shop, workshop, ambush, brush. Ang CH ay matagal nang tinatapatan ng TS sa Tagalog kapag nanghiram sa Espanyol. Kaya, kung isa sa Tagalog ang tatlong halimbawa, yung CH ay yung halimbawa ng cheese, check. So, kung isa sa Tagalog natin, mga salitang ito, ay magiging cheese, sick, chop, stick. Magiging ganyan na yung pagkakabigkas sa Tagalog or sa Filipino. Or kagaya ng yung shooting, may shooting. Yung SH ay magiging SY. Shampoo, yung shopping, siyap, work siyap. Tapos, naman, yung palitang EO at OU. So, disiplina sa pagbigkas ng EI at OU. Bahagi sa pagdisiplina sa ating dila ang tuntunin upang maibukod ang E at I at ang O sa U. Pahihintuin ang naturang disiplina ang balbal na ugaling gawing I ang E sa umpisa ng mga salita gaya ng iskandalo sa halip na iskandalo na E. So, yung istasyon na I sa halip na istasyon na E at iba pa. So, bagamat nakapagtatakang hindi napapalitan ang I, napapalitan ng I ang unang E sa estero, hindi siya naging I. Napanatili lamang yung E. Erehe at eredero. Kung pagdidisiplinahin, mapipigil ang paabakada kung kunong leon sa halip na leon na L-E-O-N. So, mapipigil din ang ugaling palitan ng U ang O sa gaya ng kuryente sa halip na kuryente na O at politika sa halip na politika na P-O. So, sinyales sa Espanyol o sa Ingles. Sa kaso ng EOI, magiging senyas ng E sa mga salitang Espanyol na nagsisimula sa S upang ibukod sa mga salitang Ingles na halos katunog ngunit nagsisimula sa S, gaya ng mga sumusunod na halimbawa natin. Yung sa Espanyol, yung iskandalo. So, gagamitin yung E para ipakita yung salitang Espanyol, eskandalo. E yung gagamitin. Pero sa English na scandal, yung gagamitin ay I, iskandal. Kasi sa English siya. So sa sa stasyon. Sa Espanyol, E yung gagamitin, istasyon. Tapos kapag station sa English, ang gagamitin ay I, istasyon. Okay. Yung eskwela sa Espanyol, gagamitin ay E, eskwela. Tapos yung sa English na school, ay I yung gagamitin, school. Tapos estilo sa Espanyol, ay E yung gagamitin, estilo. Tapos yung style sa English ay I na gagamitin, magiging style. Style. Kapag nagbago ang katinig. So, sa kaso ng O at U, ipinahihintulot ang pagpapalit ng O at U kapag nagbago ang kasunod na katinig sa loob ng pantig. So, nagaganap ito sa pagpapalit ng N sa M kapag pag-uumpisa ang kasunod na pantig sa B o V at P o F. So, halimbawa, yung konferensya, yung F sa konferensya ay nagiging komperensya. Tapos, kumbensyon. Okay. Ano na pala? Yung sa konferensya, di ba F, nagiging P, tapos yung O ay ginawang U. Okay. Tapos yung
sunod na convention. Okay, yung convention, yung V ay naging B, tapos yung O sa convention ay naging U, convention. Okay, ano naman yung confessor? Okay, F na naging P, tapos yung con ay nagiging, yung con na O ay naging U sa kumpisal. Okay, tapos yung convento, yung V naging B, convento, tapos yung O, con sa con, ay nagiging U sa kumbento. Okay, epekto ng hulapi. Nagiging I ang E at nagiging U ang O kapag nasa dulo ng salita at sinundan ng hulapi. So, halimbawa, yung salitang babae, kapag hinuhulapian natin, ay nagiging, yung E ay nagiging I, nagiging kababaihan. Yung kababaihan ay nagiging, ano na siya, I na yung ginamit sa halip na E. Tapos yung biro, okay, dinagdagan natin ang panlaping in, or hulaping in, ay, ito ay nagiging, ano na siya, yung O ay naging U. Mula sa salitang biro, ay naging biruin. Yun na yung ginamit. Tapos yung kalbo, okay, salitang kalbo, O yung sa kalbo. Pero dinagdagan ng hulapi na hulaping in, kaya naging kalbuhin. I na yung O, U na yung ginamit. Tapos yung salitang kalbo, takbo pala, yung salitang takbo na O, na dinagdagan ng hulapi, kaya naging yun, naging takbuhan. Kailan din nagpapalit. So taliwas sa lumaganap na akala, hindi automatiko ang pagpapalit, kaya hindi nagaganap sa ibang pagkakataon gaya ng sumusunod. So una, kapag sinusundan ng pang-ugnay na NG. Okay? Yung halimbawa, babaeng masipag. Okay? Babaeng masipag, hindi siya nagiging I. Pinapanatili lamang yung E, yung babaeng masipag. Dinagdagan ng NG, yung birong masakit. Hindi naman siya naging birong yung U, ay yung sa biro, hindi naging U yung O. Pinatili lamang yung O. So, ano pa? Pangalawa, kapag inuulit ang salitang ugat. Halimbawa, babaeng babae. Hindi siya nagiging, yung E ay hindi naging I. Kasi daw, kapag inuulit yung salitang ugat, hindi pinapalitan yung E sa I. Yung taon-taon. Okay. Ano lang, pananatilihin yung ano yan, U. Hindi papalitan ng O. Tapos yung ano-ano ay ano lang siya, na O yung gagamitin, hindi papalitan ng U. Narito naman ang tuntunin sa pagpapalit ng D tungo sa R. So, kasong din, rin, daw, raw. Nagiging rin ang din o raw o daw kapag sumusunod sa salitang nagtatapos sa patinig o malapatinig na W at Y. So, pansinin natin ang halimbawang ito. Yung masaya rin. So, yung ginamit natin ay rin kasi ang sinundang salita ay nagtatapos sa patinig. Yung salitang masaya, ito ay nagtatapos sa patinig na A. Kaya, yung gagamitin natin ay rin. So, kapag malungkot din. Okay? Din yung ginamit natin kasi yung sinundang salita ay nagtatapos sa katinig. Yung malungkot, yung huling titik nito ay T na isang katinig. Kaya yung gagamitin natin ay din. Yung halimbawa naman, kasunod halimbawa, yung uupo raw. Okay, raw yung ginamit natin kasi ang sinundang salita nito ay nagtatapos sa patinig na O, sa uupo. Okay, O yung huling titik nito na patinig, yung huling titik nito. Kaya yung gagamitin natin ay raw. Kapag naman, sa aalis daw yung ginamit natin kasi ang sinundang salita nito ay nagtatapos sa katinig na S. Yan naman sa ikaw raw. Okay, raw yung ginamit natin kasi
ang kasunod, yung sinundang salita ay nagtatapos sa malapatinig na W. Kaya raw yung ginamit natin. Tapos, ano naman, pinsan daw. Okay? Pinsan daw. Daw yung ginamit natin kasi ang sinundang salita ay nagtatapos sa katinig. Kaya daw yung gagamitin. Okay, ngunit, ito yung taliwas sa tuntunin. Ngunit, sinasabi rin ng tuntunin na kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa ri, ra, raw, uray, ang din o daw ay hindi nagiging rin o daw. So, halimbawa, maaari din. Okay. Yung din yung ginamit kasi yung sinundang salita ay nagtatapos sa re. Diba? Rari, raw, oray. Kapag nagtapos daw ng salitang iyon, ang gagamitin natin ay din, hindi rin. Diba? Papansin natin, diba, sabi kanina, kapag nagtapos daw yung sinundang salita ay nagtapos daw sa patinig, ay rin yung gagamitin natin. Pero iba sa tuntunin ito. Kapag nagtapos, yung sinundang salita ay nagtatapos sa re, or raba, kaya, ang gagamitin pa rin ay din. Hindi maaari rin. Parang iba kasi siya pakinggan. Maaari rin. Kasunod halimbawa, kapara daw. So, daw yung gagamitin kasi yung sinundang salita ay nagtatapos sa ra. Tapos, araw daw. Okay. Araw daw. Yung ginamit natin ay daw kasi yung sinundang salita ay nagtatapos sa raw. Hindi araw-araw, araw-araw raw. Di ba parang sagwa pakinggan, hindi, pasagwa pakinggan kapag sinabi natin na araw raw. Di ba? Parang iba siya pakinggan. Kaya, kapag nagtatapos, yung salita ay nagtatapos sa re, ra, raw, o di kaya raw, ang gagamitin pa rin ay din o daw. Tapos, yung gamit naman ng maigsing ng at mahabang ng. Okay, gamit ng maigsing ng or ng. Una, kasunod ng pang-uring pamila. Okay, halimbawa natin, bumili si Rex ng 4 na tinapay. Yung maigsing ng ang ginamit natin kasi yung kasunod na salita ay pang-uring pamilang. Okay, yung 4. Okay. Kalawa, ginagamit sa mga pangalan. Halimbawa, pumunta ng paaralan ang guro. So, ang kasunod kasunod ng nang ay pangalan, yung paaralan. So, kaya ang gagamitin natin ay maigsing ng or ng. Pangatlo, ang sinusundang salita ay pang-uri, yung mga salitang naglalarawan. So, halimbawa, bumili ng magandang damit ng babae. So, yung nang ay sinundan ng pang-uri na maganda. So, ang gagamitin natin ay maigsing ng or ng. So, narito naman ang gamit ng mahabang ng o nang. So, una, kasing kahulugan ng noong. Halimbawa, umaga nang barilin si Jose Rizal. Okay. Pangalawa, kasing kahulugan ng upang-upara. Halimbawa, dinala si Pedro sa hospital ng magamot. Okay. Pangatlo, katumbas ng pinagsamang na at ng. Halimbawa, sobra ng hirap ang dinanas ni Pedro. Pang-apat, pagsasabi ng paraan o sukat. Halimbawa, binaril ng patalikod si Rizal. Panglima, ginagamit bilang pang-angkop ng inuulit na salita. Halimbawa, kain ng kain si Alex. Okay, yan yung gamit natin sa maigsing ng at mahabang na. Ngayon naman ang pagbabalik sa mga tuldik. So, sabi dito, isang anyo, iba-ibang bigkas. Kasi yung ilan sa mga salita natin sa Filipino or yung mga yung mga salita natin dito sa Pilipinas ay maaaring magkaroon ng iba pang kahulugan batay or base sa kung paano natin bigkasin ang isang salita. Kaya mahalaga na magagamit tayo ng tuldik
para malaman natin kung ano ang tamang bigkas ng isang salita kasi maaaring magbago ang kahulugan nito kapag iba yung paraan ng ating pagbibigkas ng mga salita. So halimbawa, meron tayo dito, sa para natin pagsasalita, meron tayong malumay, malumi, mabilis, maragsa. Yung unang halimbawa natin, bibigkasin natin ng malumay. Halimbawa, yung laya. Laya, yan yung parang pagbigkas natin pag malumay. Hindi na siya ginagamitan ng tuldig kasi, sabi daw, hindi na siya ginagamitan kasi kadalasan sa mga salita natin sa Filipino ay malumay siya, kaya hindi na ginagamitan ng tuldig. So, yung salitang laya, ito ay uri ng lambat sa pangingisda sa Bicol at Kabisayaan. Okay, kasunod ay malumi. So, ginagamitan natin ng tuldig na paiwa. Okay, halimbawa, laya. So, sa malumi, pagbigkas natin ay ganito, laya. So, ibig sabihin, katumbas ng libertad sa Espanyol, or liberty. Kasunod na pagbigkas natin ay mabilis. So, ginagamitan natin ito ng tuldig na palihis. So, para natin na pagbigkas ng salitang ito ay laya. Mabilis, laya. So, ibig sabihin nito, halamang ugat na luya sa mga Ilocano. Okay, kasunod ay maragsa. So, ginagamitan natin ng tuldig na pakopya. So, paraan natin ng pagbigkas ay laya. Mali pala. Yung pagbigkas natin sa maragsa ng salitang ito ay laya. Laya. Kasi maragsa siya, laya. Kung mapapansin natin sa hulihan ng pagbigkas natin ay parang may impit na tunog. Parang may glottal stop. Ibig sabihin ng laya ay ilahas sa mga Tagalog at lanta naman sa mga Kabisayaan. So, pinapakita dito na iyang salita ay maaari mag-iba ang kahulugan batay sa kung paano mo bigkasin ang isang salita. Narito naman ang wastong gamit ng gitling. So una, inuulit na salita. Yan ang halimbawa, yung salitang ano-ano, araw-araw. So inuulit yung mga salita kaya gagamitan natin ng gitling. Pangalawa, isahang pantig na tunog. Halimbawa, yung ding, dong. Yung tunog na yan ay gagamitan natin ng gitling. So ding, dong. Tapos yung ratatat. Yung mga tunog na isahang pantig, gagamitan natin yan ng gitling. Pangatlo, paghiwalay sa katinig at patinig. Yan ang halimbawa, yung pag-asa. Paghiwalayin natin yung katinig na G at patinig na A kasi ibang pantig yun. So, yung pag-asa. Pag, tapos gitling, asa. Pag-asa. Tapos mag-isa. Hihiwalayin yung katinig at patinig. Tapos gagamitan ng gitling. Pang-apat, pinabigat na pantig. Halimbawa, yung gabi. Panglima, bagong tambalan, kagaya ng lipat bahay, amoy pawis. Gagamitan pa rin natin yan ng gitling. Pang-anim, pagsulat ng oras, ikawalo ng umaga. Ikasyam ng gabi. Pero yung simbolo na walo, kapag ginamit yung simbolo na walo, gagamitan niya ng gitling. Pampito, kasunod ng de. Mga salitang Espanyol. Halimbawa, de color, dilata. Gagamitan natin yan ng gitling. Pangwalo, kasunod ng di. Halimbawa, di mahipo, di kagandahan. Pangsyam, gagamitan natin ng gitling sa apelyido. Kapag ikinasal yung isang babae, tapos pinakita yung kanyang dalawang apelyido na. So, halimbawa nito, Hilda Cordero Fernando. Yung Cordero ay yung apelyido niya sa hindi pa siya kasal. Tapos yung Fernando ay yung
yung apelyido na niya, yung ikinasal na siya. So, kaya nagiging lalagyan niya ng Gitling, Hilda Cordero Fernando. At pang-10, pagsaklaw ng panahon. Halimbawa, 1882 hanggang 1983. Okay, gagamitan natin yan ng Gitling kapag nagsasaklaw tayo ng panahon. Kinarito naman ang Ortografiyang Pambansa edisyon ng 2014. So, introduction. Ang salitang ortografiya ay nagmula sa mga salitang Griego na orto na ibig sabihin ay wasto at grafia na ibig sabihin ay pagsulat. Sa makatwid, ang ortografiya ay tumutukoy sa wastong pagsulat. So ito ay sining ng tamang pagbabaybay at pagsulat ng mga salita batay sa mga pamantayan o sa mga wastong gamit. So inilabas ang ortografiya or ibig sabihin ng ortografiya ay tamang pagbaybay ng mga salita. So lalo na nasa pasulat na paraan. So kaalamang nabatid o natunghayan. So ang nilalaman ng Ortografiyang Pambansa edition 2014, 14, ay yung kapareha ng nilalaman ng nasa DepEd order number yung DepEd order kanina. Tulad lamang ng nilalaman. So una, mga grafema, mga pantig at palapantigan, pagbabaybay na palasalita, pagbabaybay na pasulat, kasong patinig, kabalpatinig at tigrapong SK, ST, SH, ST, palitang EI at OU, pagpapalit ng D tungo sa R, gamit ng maiksing nang at mahabang nang, pagbabalik sa mga tundik at wastong gamit ng Gitling. So, kaparehas lamang yung nilalaman ng nasa DepEd order kanina. So, conclusion, inilabas ang mga tuntunin sa paraang pagsulat gamit ang wikang Filipino upang magkaisa tayo sa tuntunin gagamitin. So, ang paggamit ng tuntunin ito ay makatutulong upang hindi tayo malilito sa tamang gamit ng mga salita. So, yung pagpapalabas ng Ortografiyang Pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino ay napakalaga para sa ating lahat para magkaroon tayo ng gabay kung ano yung susunding tuntunin natin, lalong-lalo na sa pagbabaybay ng mga salita. Kasi, kung wala tayong sinusunod, maaring yung isa ay iba yung paraan ng kanyang pagbabaybay, tapos yung isa naman ay iba rin yung kanyang pagbabaybay. So, kung wala tayong susunding tuntunin, ay maaring malilito tayo. So, napakahalaga ang ortografiyang ito para magkaisa tayo sa kung anong tuntunin ang susundin natin, lalong-lalo na sa pagbabaybay ng mga salita. Tapos, rekomendasyon. May mga tuntuning dapat pang pag-aralan dahil lumalabas na wala pang masyadong paliwanag ang ilang kataliwasan sa mga tuntunin. So, ito rin yung napansin ko na di ba nga kanina sa mga tuntunin may inilabas na tuntunin pero mayroon ding ilang kataliwasan sa tuntunin ito. Halimbawa, yung paggamit ng rin, din, daw, raw. So, di ba nga sa tuntunin kapag rin at din, rin at raw yung gagamitin natin kapag yung sinundang salita nito ay nagtatapos sa patinig. Tapos din at daw naman yung gagamitin natin kapag yung sinundang salita ay nagtatapos sa katinig. Pero may kataliwasan sa tuntunin. Kasi kapag yung sinundang salita ay nagtatapos sa ri, ra, raw at ray, yung gagamitin pa rin ay din at daw yung gagamitin natin. So, yan yung isa sa mga kataliwasan sa mga tuntunin. Pero, parang lumalabas na hindi pa siya masyadong nabigyan ng paliwanag kung bakit nga ba yan yung nangyayari. Kaya, mas mainam pa yung rekomendasyon ko, mas maganda pa sana kung nagbigay pa ng masyadong malalimang pagpapaliwanag kung bakit nga ba nagaganap ang mga kataliwasan iyan.
Okay, sa ngayon, narito ang aking ebalwasyon. So, kanina, tinalakay natin ang kahulugan ng wika, tapos yung kahalagahan nito, tinalakay rin natin ang iba't ibang tuntunin sa tuntuning inilabas ng Komisyon sa Wikang Filipino, lalong-lalo na sa tamang paggamit ng mga salita at tamang pagbabaybay nito. So, ang sa atin lamang ay sikapin nating sundin ang mga tuntuning ito nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kaisahan at hindi tayo na malilito sa kung paano nga ba yung tamang paggamit at pagbabaybay ng mga salita. Tapos, isa na rin na kung mapapansin natin yung ating wika ay nagbabago, so maaring yung ating wika ay yung tuntunin nito ay maaring magbago rin. Kasi nga, yung isa sa mga katangian ng ating wika ay yung pagiging dinamiko nito, so maaari rin itong magbago. Kaya yung mga tuntunin ay maaari rin magbago. Kaya ang sa atin lang, dapat magiging updated tayo sa mga pagbabagong nagaganap para malaman natin kung ano nga ba ang tamang paggamit at pagbabaybay ng mga salita. So, narito ang mga aklat at website na ginamit ko na naging batayan ng aking ginawang talakayan ngayon. So, sana ay marami kayong natutuhan at hanggang sa muli, paalam!